punong-puno ng kagalakan ang aking puso habang ako'y nakaupo. Dahil damang-dama ko yung inyong mga awitin habang tayo umaaw po kanina. Tuwan-tuwa na dilingan ko ang bawat isa. Dahil sa araw na ito, nakita ko lubhang napakarami ng ating linang. At lalo ako napuspos sa panalangin inalay ng ating kapatid. Sana magbigay ko ito ng gabay, lalo na upang mailahad ko ang aking mensahe sa inyo lahat. Kaya lang nagulat ako, Thanksgiving pala natin po dito. Hindi ako sinabihan. Kaya pala po, anyway po, para naibago ko yung aking topic. Pero hindi pa man po. Sa umagang ito ay natutuwa ako, ang dami ko pong hindi kilala yata ngayon dito. Sana'y makilala mo kayo makasama pa sa mga susunod. Nakakatuwa po, no? Marami akong mga kaya mahirap kasi dati. Once a month lang niyo ako pinatatayo. Nag-request pa, no? Sige po, ganito na lang po. Itong topic ko pong ito, hindi ko po na i-level na story Thanksgiving, pero last December yata ay Thanksgiving ang ating yung paano natin ipa-extend natin. Pero sa umagang ito ay iaalay ko ang ating mga mensahe, hindi lamang sa mga magulang, pero para na rin sa mga kabataan na namin dito. Kung kaya, ito ba sa Christy, anak ko, ang dati kong estudyante, ho. Ngayon ay isang mayaman na at ina na. At salamat. Nagkita tayo ulit. At sa umagang ito, nais ko ibahagi sa inyo isang paksa na kung saan ay may kinalaman hindi lamang sa pagpapalaki ng ating mga anak at hindi lamang kung paano tayo magdala ng isang pamilya. Bagkos ay nais kong ituro o i-share sa inyo na ang maging magulang ay hindi lang sa pagpapalaki ng anak basta-basta nasusuka. Kinakailangan ito ay ilapit natin sa ating Panginoon. Kaya dito po, binigyan ko ng title, Raising Godly Generation. Hindi lang yung maliliit, ha? Kahit po tayong mga dalaga, binata, kasama tayo dito sa tinatawag nating generation. At hinango ko po yung ilang mga talata, yung ilang mga kaalaman doon sa libro po ng Deuteronomy. Ito. Alam niyo itong aklat ng Deuteronomy po ay napakaganda. Ito po yung ikalimang libro sa Old Testament. At si Moises po, nang siya ay dinala niya ang mga Israelites mula po sa Ehipto at nilabas niya po ito mula sa pagiging alipin, ay habang siya ay naglalakbay, ay itong libro ng Deuteronomy ay naglalaman ng kanyang mga katuruan. Dito, tinuro niya sa mga Israelites na kung saan, habang sila naglalakbay, sinabi niya na ang buhay na tatahakin nila paglabas ng Ehipto ay punong-puno ng temptasyon, problema, at iba't iba pa. Hindi magiging ganun kadali dahil ang buhay sa labas na ito ay punong-puno ng pagsubok, kasalanan, tukso, at iba't iba pa. At sila ay makakasalamuha o marami silang makakasalamuha mga iba't ibang uri ng tao, lalong-lalo na ang mga pagano. Ano po ba yung mga pagano? Madalas natin na nadidinig ito. Salitang pagans. Maraming mga tao nabubuhay sa pagiging pagano. Yung pong pagano, salita po ito ng Kastila na ang ibig sabihin po nito ay yung mga ordinaryong tao na sila ay namumuhay o sumasamba sa hindi tamang kaparaanan. May mga tao po, ng mga noon, sumasamba sa puno, sa buwan, sa hayop.
May mga sumasamba o may mga nagpupuri sa Panginoon, ngunit ang kanilang mga kaparaanan ay iba. Taliwas doon sa tinuturo ng banal na kasulatan. So, those are people that they are considered to be pagans. Okay. Halimbawa po ng mga tinatawag natin, yung po mga sumasamba noon sa mga rebulto, sa mga iba't ibang klase, ang kaparaan ng kanilang pagsamba ay iba. Makikita po niyo sa example ko, malaking, ano ba yung tawag doon? Bull or Tagalog nito. O, yun na nga. Sige, ayaw niyo lakasan po eh. Lakasan mo, ano po yung Tagalog ng bull? Toro. Tulungan niyo po. So, yung iba naman po, sumasamba sa may mga sayaw-sayawan pa, okay, iba't ibang kaparaanan. Ito po yung bahagi lamang na ilang kaparaanan na ginagawa ng mga pagano noon kung paano sila sumasamba. Yung salitang Deuteronomy po, na ang ibig sabihin ng Hebrew name ay Devarim. Ito po ay nauugnay sa kung saan, kung itatranslate natin sa panahon natin, ay salitang words or thing. Ito yung mga salita o mga katuruan na kung saan ay binahagi ni Moises doon sa mga Israelites habang sila ay nagtatravel. Kaya po yung chapter 1 to 30, hinati niya po itong kanyang mga katuruan nito. Yung chapter 1 to 30 po ay 3 sermon ang sinagawa niya. Yung first sermon niya po ay kung paano niyang ilalatag yung mga salita niya ito at katuruan na ito na magiging batas nila balang araw. Yung ikalawang sermon naman po niya, tinuro niya sa mga taga-Israelites kung paano ito dapat sundin ng mga tao. At yung ikatlong bahagi naman po ay kung paano nilang isusuko ang kanilang mga pagiging tagasunod upang sila ay hindi maging tunay na mga faithful sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yung chapter 31 hanggang 34 naman po, ay nakapaloob dito ay kung saan naman ay nung tinatransfer na ni Moises yung kanyang pagiging leader sa kay Joshua nung panahon na yun. So kaya napakaganda po na kung saan ang libro ng Deuteronomio ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito po ang mga katuruan nito ay nauugnay sa panahon din natin sa ngayon. At sa atin sa panahon natin ngayon po, ako ay maraming observant. Pasintabi man po. Kung ako po ay masyadong mapagmasid sa ating paligid. Dahil bahagi po ng pagiging mapagmasid natin ay kumukuha tayo ng mga kaalaman na ibinabahagi natin sa hindi lamang po sa maliliit na tao, bagkus ay dito rin nagagamit din po natin sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. At siguro kayo makaka-relate po. Ito yung panahon na kung saan kailan lang po ay nagkaroon kami ng reunion, pagkakaklase. Alam niyo yung mga nasa edad na 50s, 60s, andyan na po yung mga may edad na, oy, mag-reunion tayo, tagal na natin di nagkikita eh. Okay? Maski mga kabataan, siguro yung mga after 5 years nakagraduate, minsan magkakaya, mag-reunion tayo para naman tayo may banding-banding. O ilang panahon na lang, wala na tayo sa mundo. Kailangan na natin mag-reunion. Napakaganda po, napakasarap ng pakiramdam kapag minsan umatin kayo sa reunion. Ang nakakalungkot po lang po nga, ay kung saan ay pagdating doon sa reunion, doon sa usapan niya na magkakasama na kayo, ang madalas pinagkakausapan doon, mga naging buhay-buhay ninyo,